Balita ngayon. Title, Safe na si Marcos Jr.? Wala umanong nakita si Senator Panfilo Lacson at ang Senate Blue Ribbon Committee na sapat na basihan upang papanagutin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Sa panayam sa DZBB, sinabi ni Lacson na batay sa kanilang isinagawang investigasyon, walang direktang pananagutan ng Pangulo sa naturang issue. Wala kaming makita na may pananagutan ang Pangulo batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, payag ni Lacson. Ipinaliwanag pa ng senador na ang pangunahing papel ng Pangulo, ayun, nagpapaliwanag tungkol sa Pangulo. Grabe talaga, no? Ang pangunahing papel ng Pangulo ay ang pag-aproba ng General Appropriations Act at hindi ang paghahanda ng General Appropriations Bill. Sabi niya, kasi ang presidente nag-a-approve talaga ng GAA kapag napunta sa kanya. Hindi naman siya ang nag-prepare ng GAB. Ayon pa kay Lacson, mas mainam na ipaubaya sa House Committee on Justice ang paghusga sa issue, lalo't nauna na nitong ibinasura ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. It is better left to the appreciation of the House Committee on Justice kasi dinismiss na nila ang kaso, sabi ni Lacson. Dagdag pa niya, personal umano niyang hindi kabisado ang nilalaman ng reklamong inihain laban sa Pangulo. Well, expected na po yan kay Lacson. Anyway, yan ang nakikita niya. Wala tayong magawa. Kaya lang, dalawa kasi ang ano yan. Yan, wala daw basihan. Yan, sa court of law, walang ebidensya. Kaya lang, dito naman tayo sa court of public opinion. Ano ang perception ng taong bayan? Anong paniniwala nila? Meron bang kinalaman, pananagutan ang Pangulo sa nangyayaring nakawan? Grabing nakawan sa pundo ng bayan. Okay, so tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. People who reacted, 7,800. 6,000 ang tumatawa, 1,100 ang galit, 574 lang ang nag-like o naniniwala kay Lacson. So, that is court of public opinion, battle of narratives. Halos 95% hindi naniniwala kay Lacson. Tinatawanan o galit. 5% lang ang naniniwala sa kanya na walang kinalaman ang Pangulo. Grabe. Marami akong... So, dalawa na yan na absuelto sa flood control, ang Pangulo at Martin Romualdez. Wala sila Sino lang ang ire-recommenda nilang kasuhan? Mga kapwa nila senador. Kongresista. Si Saldico lang at isa pa yung dating kongresista sa Caloocan. Ay, grabe. Ang paniniwala ng taong bayan, binanggit na ito ni Senator Amy, na ang korupsyon, itong flood control, nagsimula sa Kamara sa Kongreso. Well, kung meron ding mga senador, konti lang. Bakit ngayon? Sa draft report ng Blue Ribbon, karamihan senador ang kanilang Ay, grabe. Kaya may mga post akong nababasa ng mga PMAers. Sabi nila, nasaan na yung Lacson na dating hinahangaan namin? Mga retired generals ito. Yung Lacson na man of steel, yung hindi natatakot.
Nilabanan niya noon ang korupsyon ng Arroyo administration. At marami isa na ako sa humanga sa kanya. Ngayon, itong flood control scandal na siya ang chairman ng Blue Ribbon, I'm sorry, nawala na yung tiwala ko sa Blue Ribbon. Parang there is something. Magbasa tayo sa comments, taong bayan. Ulitin ko, halos 95% sa mga netizens hindi naniniwala dito sa sinasabi ni Lacson. Comments. Tata, protector ka. Raul Delfinado, gold medalist on bench, defensive senator. Malala ko tuloy si ex-Senate President Franklin Drilon. Sabi niya, ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas at maglingkod sa bayan, hindi yung maging abogado ka ng presidente. Judy Dumagat, kung walang pananagutan si BBM, paano lumalabas ang pera ng kaban ng bayan? Yeah. Ibig ba sabihin kahit sino pwedeng maglabas na hindi dumadaan sa presidente? Yan ang punto ni ni Congressman Edgar Erese. For 3 straight years, na balahura ang budget, na chap-chap, na pinabayaan lang ng executive department. Hindi sila nagreklamo. Nanunood lang. Wala siyang pananagutan? Well, siguro, dahil walang malakas na ebidensya, walang pananagutan. Kaya lang, sa mata, perception ng taong bayan, kaya ngayon, negative ang net satisfaction or trust rating ng Pangulo. Ariel Bitaw, mahirap makita ang katotohanan sa taong ayaw makita ang katotohanan. Correct. Kung magbulag-bulagan ka, wala talaga. Maraming mga lead sana, mga testigo nagsabi na ayaw nilang patawag. Ang patawag lang nila, yung gusto nila, yung narrative nila. Ganon ang nangyayari ngayon. Sayang. Last week, there were rumors of a supposed leadership coup in the Senate, centered on an alleged attempt by members of the minority bloc to install Senator Ligarda as the new Senate President to unseat Senator Soto. Those in the know swear he really had a scare because she allegedly had the numbers to pull it off. As expected, he quickly denied this, claiming he still enjoys support of the majority. In fact, Senator Pangilinan even posted a selfie with several members of the majority bloc, including Soto and Ligarda, as proof. What's interesting here is that despite the press release, Senator Soto is reportedly losing his grip on power, considering that every time he would call for a caucus, only few members would attend. Itong sinasabi ni Mr. Chico, o Attorney Chico ba ito? Ganito rin ang report ng Billionaire News. Nagpapatawag itong si Soto ng caucus, hindi nag-atin yung iba, kasama si Senator Ligarda. Sometimes, he would issue pronouncements only to be rebutted by some members of his own group. According to a reliable source who works behind the scenes, he was able to salvage the situation not because of his own doing but due to alleged interference from Malacanang. Okay. Marami na akong nabasang post o comments tungkol nito. May nakialam daw na taga Malacanang. May tumawag. Ganun. It turns out that, contrary to what was reported in the media, Senator Ligarda did not refuse the offer to become Senate President. Wow, gusto pala niya. In fact, she really wanted it and was apparently talking to some members of the minority about the possibility of getting elected. Initially, however, some senators expressed their reservation as she was not necessarily popular among them. So, she had no choice but to somehow give it up. Fortunately for her,
The move was rekindled because of the reported dissatisfaction over a leaked Blue Ribbon Committee report draft recommending charges against several minority senators, including Villanueva and Jingo Estrada, for their alleged involvement in flood control corruption scandal. Okay, comment lang. Si Senator Lacson, nagsabi niyan na wala siyang ibang nakikitang rason bakit nagkaroon ng tanggang kutita ay dahil sa Blue Ribbon Committee report na nag-leak. So, ito yung sinasabi dito. In fact, the same reliable source said that Senators Estrada, Subiri, and Gatchalian withdrew their signatures, prompting them, along with Senator Pia Cayetano, to join the minority and supposedly install Ligarda. Akala ko sigurado na noong Miyerkules. Biglang nadiskaril. Bakit kaya? Ito na. Allegedly. However, Malacanang, through the office of the Executive Secretary, allegedly entered the picture, as it is an open secret that Executive Secretary Recto dislikes her. Ayaw daw niya kay Ligarda. He reportedly called up some members to withdraw their support. Because of this, Senator Jinggoy, who has pending preliminary investigation cases with the Department of Justice, backed out. And other senators, including his brother, soon followed. At any rate, whether or not these allegations are true, what is clear is that Senator Soto's days as Senate President may be numbered. That is just a matter of time, goes without saying. In a country where the party system is relatively weak and party loyalty does not exist, anything can always happen. So, report lang ito daw. So, how true? We don't know. Kailang yan ang kumakalat. Nakialam ang Malacanang. Kaya hindi natuloy. Kailang, agree ako dito siya sinasabi ni Mr. Attorney Chico. Hindi nakakasigurado si Senator Soto sa kanyang posisyon. Bilang Senate President. Ganyan din ang observation or opinion ni ex-Senate President Franklin Drilon. Napakaliit yung margin o pagitan ng majority and minority. Any day, anything can happen. Kasi yung siyam na minority, may tatlo na nakahandang kumabila from majority. Yung magkapatid na Villar at saka si Senator Pia Cayetano. Kailangan na lang ng isa. Okay? So, sino yung isa na yon? Ito na sana si Ligarda. Kailang hindi natuloy. Dahil ayaw daw ni Executive Secretary Recto. Kaya tingnan natin. Anong mangyayari? Kung magkakaroon daw ng kudita sa Senado, kung mapapalitan si Soto, according to ex-Senator Drilon, baka walang mangyaring impeachment trial ni BP Sara. Kasi nangyari na yan noong 19 Congress na isantabi. Kung magkaroon man ng trial, okay lang sa akin. Kailang sigurado ma-acquit si BP Sara sa kanyang kaso. Kaya, good luck sa mga gustong tanggalin si BP Sara sa impeachment. Galingan nyo lang. Para kami, makapanood kami ng bloodbath. Matagal na kaming naghihintay.